my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy, you are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful, you are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Holy, you're holy, you are so holy, 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 you are so holy,
You're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Worthy, you're worthy. You are so worthy, 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 worthy of all glory. Faithful, you're faithful. You are so faithful, faithful, faithful to me. Jesus, my Jesus, Son of God and living Word. Jesus, Jesus, you're all I want. Wonderful Counselor, mighty God and Prince of Peace. Jesus, Jesus, you're all I want. Yahoo! Magandang hapon po sa lahat, mga
ka-DLS! Kumusta na po ang lahat? Na maulan na hapon po sa lahat. Amen! Amen! Hello and good afternoon, Ate Angie. Yes, Good Pastor afternoon, Zali. mga ka-daily life sharing, mga ka-abangers. Kaway-kaway naman kayo dyan. Ayan. Maaari niyo po bang i-comment sa ating comment box kung anong panahon meron kayo dyan sa inyong lugar? Kasi dito sa Parañaque, malamig ang panahon. Yes! Umuulan, hindi lang umaambon, kundi umuulan. Pero hindi bale, kahit umuulan sa labas, tiyak naman nating umuulan at uulan ng pagpapala ng Panginoon ngayong hapon na ito. Ayan. Amen! Dahil talaga naman muli ay tayo'y mapapagpala sa patotoo ng ating panauhin ngayong hapon na ito. Kaya sa lahat ng mga kaabangers na nariyan na at kanina pa naka-standby, ayan, maaari na kayong mag-sit. Ano ba yung sit? Share? I-share nyo na po ang ating live stream, ang ating Facebook live stream ngayong hapon na ito. At syempre, do not forget to invite Invite! friends, your family, yan yung mga kapitbahay mo, yan yung mga katrabaho mo, share it. Huwag nating suluhin ang pagpapala. At Yes! syempre, do not forget to tag your Yes! lahat ng mga maisip mong mga kaibigan mo. Mga Mhm. kaibigan, kapamilya, kapatid, ayan. Itag mo na sila, yayain nyo na silang manood ng daily life sharing. Yes! Parang Live. real talk, real people! Saan ka pa? Si Ate Angie, bumati ka na. Napakarami na nating mga kaabangers sa tatlong sulok ng Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Yes! Siyempre, shout out ko si Marivic Ramiro Agsunod. Hello from Isabela yan. At siyempre, ito naman ay from Bacolod, si Pastora Micaela Luna. Hello, Yes! Pastora! Welcome to DLS. At siyempre, si Ate Kasing ng Pasig. Pasig. Ayan, nandyan na rin ang mga taga-Parañaque. Hello kay Brother Larry Bautista at oops, nandyan na rin ang mga taga-Bacoor. Hello po, Pastor Hello. Walter Faustino and Attorney Bern. Ayan, syempre nariyan na rin Ate Angie ang mga taga-Bangkok. Ayan, Taiwan. Pastora Mila and Hello. Sister Shekinah Sablayan. Welcome to Wow, DLS. narito na ang taga-US of A. Yes. Yan, Pastor Salve and Pastor Samuel. Samuel Cerwela. Good afternoon Hello, po hello sa po. inyo. Yan, sino pa ba ang mga Si nariyan? RC Vergara. Ayan, taga Hub Parañaque. Parañaque yan. At Ayan. syempre, narito na po ang ating mga senior pastors na kasalukuyan ay nagmimisyon sa lugar ng Abulog, Cagayan. Hello! Pagpalain kayo ng Yan, Panginoon hello dyan. po, Pastora May, Sa lahat Pastor ng gawain. Dong. Ayan, sabi ni Pastora May, Pastora Salve, and Pastor Samuel, kasama namin si Aaron sa Cagayan Valley. Yan. Hello, Kuya Aaron. Andito na rin si Ate Isa Kaleha. Yes. Sabi ni Pastora May, Ate Angie, mainit po dito sa Abulog, Cagayan. Ayun. Yun, nakangiti ang araw sa Abulog, Cagayan. Talagang iba-ibang parte tayo, ano? Kaya nga, sabi global eh. Yes! Iba-ibang panahon. Iba-ibang panahon, iba-ibang pagkakataon. Pero- At pagkakataon mo na, mga kaabangers, Yes. ngayong araw na ito. Ang saya-saya talaga dito sa DLS, diba? Amen. Iba-ibang panahon, iba-ibang sitwasyon, iba-ibang pagkakataon. Pagkakataon. Pero iisang Diyos ang kumikilos. Amen. Wow, at nararanasan ng lahat. Amen. Yes. Talaga naman. At sino pa?
Ayan, so si Ate Daisy Kaleha, si Ate Isa Kaleha, nandito na rin po kasama natin. Ayan, sige po, patuloy po kayong mag-invite, mag-share at mag-tag. At syempre, babatiin natin ang taga Dumaguete. Maayong Yeah. hapon sa inyong tanan. At Bisaya. Siyempre, maayo na adlaw sa tanan. Wow. At sa lahat ng mga kapamilya natin from all over the world, sa iba't ibang bansa, good afternoon, good evening, good morning. At may to natutunan everyone. ako ngayon, Pastora. Yes, sige nga. Ayan, mayap, agot, panapon. Mayap sa inyong agad tanan. panapon, salita yan ng mga Pampanggenyo. Yeah. Dahil ang ating guest ngayong hapon na to ay Pampanggenyo. Ayan. Pero syempre, Kaya may natutunan kami sa kanya. Diba? Sama-sama tayo sa Daily Life Sharing TV, ka-Daily Life Sharing. Sama-sama tayong umawit sa Panginoon ngayong Amen. hapon na ito. Handa ka na ba, Ate Angie? Yes. Yes, samahan niyo kami Hallelujah. sa pagpuri sa Panginoon. Amen. Awit po tayo. Purihin natin Panginoon. Salamat, Panginoon. Minsan pa, Lord, hipuin mo ang bawat puso, Lord, na nakikinig, nanonood ngayong oras na ito, Panginoon. Aawitan ka namin, O God. Pupurihin ka namin sa aming buhay, Panginoon. Dahil, Lord, Ikaw ang aming kanlungan, Panginoon. Ikaw ang aming kublihan, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming pong salamat. Hallelujah. Minsan pa, Jesus, baguhin mo ako. Minsan pa, Jesus, hipuin ang puso. Tanging ikaw lamang ang katiyakan nito. Kaya tanging hiling, minsan pa. Minsan pa, Jesus, baguhin mo ako. Minsan pa, Jesus, hipuin ang puso. Tanging ikaw lamang ang katiyakan nito. Kaya tanging hiling, minsan pa, sa grasya mo't habag, ako'y pinalaya sa grasya mo't habag. Ako'y maniniwala sa grasya mo't habag. Ako ay tiyak na tagumpay sa grasya mo't habag. Ako'y may kalakasan sa grasya mo't habag. Ako'y may kagalakan sa grasya mo't habag. Kikilos ka, Jesus, minsan pa, minsan pa. Yes, salamat Panginoon. Minsan pa, Panginoon. Yes. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Amen. Minsan pa, Panginoon, iparanas mo sa bawat isa, Panginoon, Yes, ang Lord. iyong habag at grasya. Yes. At minsan pa, Panginoon, maranasan namin, Panginoon, lalo na ng mga may sakit, ang iyong kagalingan, ang iyong pagpapagaling. Amen. Salamat, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, ibibigay mo sa amin ang karunungan na nagmumula sa iyo. Yes, Lord. Minsan pa, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, ay sumaamin upang kami ay tulungan at ipaalala sa amin ang iyong mga salita ngayong hapon na ito. Yes, Lord. Minsan pa, Panginoon, kumilos ka sa aming kalagitnaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ayan. Excited ka na ba, Pastora? Excited na ako. Ayan. Na makapanayam, 'di ba? At i-welcome ang ating panauhin ngayong hapon na to. Yes. Kung kahapon, Ate Angie, ang panauhin natin ay galing sa Thailand. Mhm. Ngayon naman,
Nako, ang panauhin natin ay hindi ganun kalayo sa atin. Yes. Alam mo ba, Pastora, they are famous. Saan? Sa kare-kare. Ayun, paborito ko talaga ang kare-kare nila. Maalala mo talaga ang Maalalaan natin Pampanga. kung kayang magluto ng kare-kare ng ating panauhin ngayong ayan. hapon na to. Kaya mga kaabangers, samahan niyo po kami. Sige, ipakita niyo nga po dyan sa ating comment box ang inyong virtual clap. Kasabay ng ating pagtawag sa ating panauhin ngayong hapon na ito mula pa sa Pampanga. Sa church ng Jesus is Lord Church. From Apalit, Pampanga, Brother Christopher Garcia Gomez. Welcome po sa Daily Life Sharing. Hello po, magandang hapon po sa inyo mga kapatid. Mapagpalang araw po at mabiyayang araw ng ating Panginoon. Bumati naman po kayo sa Pampanga dialect. May pagat panapon kaya kayong pong kapatid kang Kristo at kaya kayong hanggang kabalen ko ketiking balen kapampangan. Wow. Wow. Parang naunawaan mo Wow. Naintindihan ko lang Kapampangan. At Kristo. Yan, talaga Jesus is for everyone. Wow, amen, amen. Oo. Alam mo ba, Ate Angie, ang ating panauhin ngayong hapon na to, isa siya sa kaibigan or matalik na kaibigan ng isa sa mga lingkod ng Panginoon na nakasama natin ng matagal dito sa Daily Life dito sa Sharing. Hub of Christ Church. Yes. At sa Daily Life Sharing. Yes. Ayan. Yan, At kaibigan ngayon ka. ay Nasa US of A. Yeah. Tatawagin na ba natin? Ayan. So bago natin interviewin ang kanyang kaibigan, pabatiin natin. Yes. Diba? Pabatiin natin yung kaibigan niya na kanina pa nag-aabang. Oo. Walang iba kundi si Pastor Samuel Serwela ng LA, USA. Ayan. So ayan na si Pastor Samuel. Hello, Pastor Samuel. Bati ka muna po. Nakamute po kayo. Ayan, hello po. Hello, hello. Okay na po, mapagpalang pananghalian po sa bawat isa. Sa lahat ng kaabangers, I miss you all. I wish I could go back home and visit you guys. Yo. Ayan. Hello po at gusto ko pong bumate dahil ito pong ating mapapakinggan is talaga pong the man of God. Ayan. Kasama ko po siya for so very long, Brother Chris Garcia Gomez. Talaga pong hindi po matutumbasan ang kanyang pagsisilbi sa Panginoon. Saan po Sa kayo barko. nagkakilala? Daan po sa Norwegian Cruise Line. Sa amin pong pinagtatrabahuhan. Siya po ay hindi basta-basta. Siya ay executive chef ng Norwegian Cruise Line. Wow. Siya po ay boss ng mga cook. Ayan, napakahirap po ng trabaho nila. Pero yan po ay talagang pinamahalaan ni Brother Chris. Wow. Hindi ko po alam kung pastor na po rin siya. Ayan, Brother daw. Yan. brother. Ayan. Yehey. Salamat, Ayan, Pastor. Salamat, Pastor. Salamat, Okay Pastor po, salamat. Samuel. Yan, diyan ka lang po. Enjoy watching and keep sharing. Okay, yes, Inviting and tagging your friends. Ayan. So, Amen, amen. God bless po. grabe, no? Salamat, Bye, see you Pastor. there. God bless po. Ayan. Ang Diyos See you in talaga the ay comment mabuti, box. ano? See you in the comment box. Yan. Sige. Ang Diyos ay mabuti. Nagkino-connect-connect Amen. yung pastora. Yes, talagang ang Diyos is a divine Amen po. connector, di ba? So, Okay. pastor na rin. Brother Chris, ayan. So,
nakita at narinig mo ang iyong kaibigan. Una, anong masasabi mo? At syempre, ituloy mo na rin ang pagpapakilala sa iyong sarili. Anong masasabi mo kay Pastor Samuel? At ituloy mo ang pagpapakilala mo sa iyong sarili. Sino ba si Brother Chris? Anak. Ilang taon na si Brother Chris? Saan nakatira? Sino ang iyong mga magulang? Kung may asawa po, ilan ang anak? Ayan. At kung may apo, ilan po ang apo ninyo? Ayan. Yun. Po, magandang tanghali po muli. Si Brother Sam po ay nasasabi ko na tunay na kapatid, hindi lang kaibigan kasi kahit noon pa man po, nasa barko kami, hanggang hindi na kami nagbabarko, tuloy po yung komunikasyon namin, na tuloy po yung kumustahan. Talagang isa rin po siya sa mga lingkod ng Panginoon sa barko na ginamit ng Panginoon sa iba't ibang department sa barko, katulad ko. Pero talaga po yung dedication niya para sa Panginoon. Kasi kahit po pagod kami, talagang hindi po nagmi-miss po yan ng service. Maliban lang po kung talagang na-late na po siya, pero hindi po alam na na-miss siya ng mga gawain namin sa barko. So sa pagpapatuloy po, nais ko pong magpakilala. Ako po si Christopher Garcia Gomez, 51 years old. Ako po ay isinilang sa bayan ng Apalit, Pampanga, pero naninirahan na po ako ngayon sa City of San Fernando sa Pampanga. At ako po ay nagmi-ministry, worker po, at kasama po sa church, sa Jesus is Lord Church. At meron din po akong AITA ministry, kung saan po yung mga katutubong AITA po ang mini-minister natin. Para po mapalapit sa Panginoon, hindi lang po yun, at matulungan po sila sa kanilang kabuhayan. At ang aking pong may bahay ay taga Pampanga rin po. Siya po ay nakapagtapos ng education, pero hindi na po nagturo magmula nung akong magbarko. So talaga po, mahirap po kasi pag yung malayo na yung asawa mo, tapos yung mga anak mo walang nagtitake care. Napakahirap po, kaya talaga pong binigyan namin na to na maarga niya yung aking mga anak habang wala ako. So na po, kami po ay nagsama nung 16 years old pa lang po kami. Wow! Biyaya po ng Lord. Sweet Ngayon, 16! opo, nag-graduate po siya ng high school, 7 months old ang tiyan maganda niya. istorya to. Binayaan po kami ng 4 na anak. Yung pong anak kong panganay ay nagtatrabaho po sa CICC, sa government. Yung pong pangalawa kong anak is dentist. Yung pong pangatlo, Juris Doctor. Nag-take po siya ng law. At yung pangapat po ay high school pa. Pero ang pangarap po niya ay maging physician po. At binayaan din po kami ng 3 apo na mga babae. Supposed to be 5 po, pero hindi po yung 2 po ay hindi po pinalad na mabuhay. Pero po, napakabuti po ng Panginoon. Sabi ko nga po, yung topic natin yan is God is my refuge. So, ako po ay nagtrabaho sa barko ng 23 years mula year 2000. At sa barko din po ako nakakilala. It's September 24, 2004. At ako po ay nabaptize sa Hamilton, Bermuda. At magmula po noon, nagtuloy-tuloy na makakilala sa Panginoon. Ayun po, hanggang makasama ko na sila Brother Sam,
Kasama ko po siya sa Norwegian Sky, Norwegian Dawn, Norwegian Sun, Norwegian Epic. So, Wow. Mga first yung class. pong 23 years sa 23? pagbabarko na yon, Wow. yung pong 19 years ay naglilingkod po tayo sa Lord sa barko. Wow. Magmula po nung makakilala ko, hindi na po ako huminto. Talaga pong nagpagamit po tayo sa Panginoon. At ngayon po, nagpapatuloy naman po dito sa Amen. Wow. sa katatagan ng mga kapatid na Aita naman po o mga katutubo, yung mga mini-ministry po natin. Wow. Yan. Wow, pastora, nakaka-relate ako kasi ang husband ko ay isang seaman Sabi din. na nga ba, relate na relate ka eh. Oh. Ayan. So, napakagaling naman, no? Ayan. Napakagaling naman ng kwento, di ba? Yes, So, at syempre, kung 16 siya nag-asawa, 17 ako nag-asawa. Oh, relate much! It's atay! nako, Ay, pero may advantage yun, Pastora. Nakita mo ba yung Yes. itsura niya? may Ang apo na siya. At the bata. age of 51, may apo na siya. Oh, di ba, bro? Ako at the age of 53. 20 years old pala aking Oh, panganay. may advantage That's the at saka advantage, di ba? disadvantage. At the age of 51, meron na siyang anak na dentist. Yes. Meron na siyang anak na doctor at meron na siyang anak na jurist. Wow. Galing, di ba? So, pero gusto ko talaga balikan yung yung 16 Siyempre, years old. oo. Pasto. Hindi, nung elementary siya, Pastor. Sige, kwentuhan nyo kami, Brother Chris, ng iyong elementary days at saka yung high school days, kung paano kayo nag-meet at nagkakilala ni Mrs. Ayun. Nung elementary po, pilyo po ako makulit. Kahit na po, nagsiserve ako sa simbahan bilang Knights of the Blessed Sacrament, pero yung kalokohan ko nandun. Hindi po ako pumapasok sa school. So, from kinder to grade 2, natandaan ko po, nag-aaral ako sa St. Scholastica, San Fernando. Wow. And then grade 3 sa San Fernando Elementary School. Grade 4, na-transfer po ako ng Manila sa Addition Hills Elementary School sa San Juan. Then po, after po noon, grade 5, lumipat naman po ako ng Famous Academy sa Mandaluyong. Noong pong grade 6 ako, lumipat naman po ako National College of Business and Arts sa Santa Mesa. Pero hindi ko po natapos yun dahil naglalakwatsa po ako. Kaya binalik po ako uli ng Pampanga. So, bumaksak po ako sa Aparit, Pampanga. Ayan, tingnan mo Grabe. naman. Ang bait niya talaga. Then po nung high school, ayun, sa Pampanga High School po ako. It's formerly Sehabad Santos High School. Hanggang nung pong third year ako, nakilala ko si Mrs. Pero ibang eskwelahan po siya. Nag-meet po kami sa sementeryo. Of all places, Hindi siya. Brother, Makilala. Nung makilala ko po siya, tinanong ko, sabi ko, anong grade ka na? Dahil ang late ko, ang cute eh. Hindi ko po alam is, ano na po pala siya nun. Second year high school na. Nagulat po ako. Pero before po yun, maloko po ako. Marami po akong, mga naging girlfriend din. Pero, po kasi, na-involve po ako sa fraternity. So, member po ako ng Siga-siga. Poison. Then, co-founder po ako ng Alpha sa school namin. Ako po ang nagdala ng Alpha Kappa sa school namin nung time na yon. And then, nababarkada po. Kahit po hindi ako pumapasok noon, yung mga teacher ko po sa kabarkada ko, kaya hindi po ako pumapasok, nakakakuha pa rin po ako ng mataas na grade at pumapasa pa rin po. Ayan. Kaya po nung nag-graduate po ako, palakpakan po lahat ng mga teacher. Kaya kasdan po, wala na sakit ng ulo. Dahil wala na siya sa school. Nagpasalamat ang mga teacher. Grabe, nakita mo ate. Oo. Yung time na sige. yun, kahit na so nagtrabaho po ako nung time na yun, meron po ako. Kasi yung pinaka, ko po sa school is
advertising, yung practical namin. So, dahil may pamilya na ako, nagtayo po ako ng advertising. So, ang business ko po noon is nagpiprint po ako ng mga t-shirt, gumagawa po ako ng mga billboard, signboard, hanggang makuha ko po yung mga sinihan dito sa Pampanga. Mangilang-ilang sinihan, kami po yung gumagawa ng mga billboards nila. At nakuha ko rin po yung Sharp Philippines sa Region 3. Ako po yung gumagawa ng mga billboards nila. So yung time po yun, yung business ko nag-aaral naman sa gabi. Pero teka Ayos muna, po. brother. Masyado tayong bumili. At saka masyadong nagkakagulo yung ano Oo, nagkakagulo yung mga nagko-comment, comment box, yung mga oo. kabangers. Oo. Alam mo, sabi ni Pastor Sam, yan, mapagmahalang po at malaki ang puso ni Brother Chris. Sabi ko na nga ba kaibigan niya si Pastor Sam. Oo. Pareho silang mapagmahal. Mapagmahal. At alam mo ba, nabingwit siya dahil sa ang misis niya ay cute. Di ba? Pero ang daming dumaan na Ayan o, girls. sabi ni Pastora May. Paano hahanapin ang magandang katangian sa taong nagdudulot ng sakit ng ulo? Yan ay palaisipan sa mga teachers. Yan, di ba? Kaya nga sobrang saya ng mga teacher. Nagdiwang nang Nung nakagraduate graduate siya. Di ba? Pero let's put it this way, mga kaabangers. Alam niyo po ba, ako kasi, Ate Angie, third teacher ako by profession. So, naniniwala ko na hindi natuwa ang mga teacher dahil paalis na ang isang bata na talagang medyo pasaway, Pero alam nyo bakit natuwa ang mga teacher? Kasi sa kabila ng pinagdaanan ng batang ito, 'di ba? He was able to finish his course and his career. Yun talaga ang nagpatuwa sa mga puso ng mga guro na nagbunga ang pagtsatsaga nila. Yun. Nagbunga ang pagtsatsaga ng mga guro. Na Pero kahit- narinig mo ba yung Diba? sinabi niya? Pasang-awa. Yes, talaga naman, 'di ba? Kaya talagang nilagyan yun ng awa ng teacher. Kasi Oo. alam ng teacher, hindi tinuldukan ng guro ang Yan, isang batang tama, katulad no? niya. Di doon natapos Yan. at matatapos May ang buhay pag-asa. niya. Meron laging Pag-asa. pag-asa. Yun. Yun. Di ba? Laging may pag-asa at ganyan ang puso ng guro. Di ba? Lagi nilang nakikita ang napakagandang pag-asa kahit ang isang bata Ay ay pasaway. pasaway. Di ba? So, ganun din ang Panginoon kasi. Di ba? Oo. Tinitingnan niya lagi. Hindi siya laging nakatingin sa kung ano ka, ano ang nakaraan mo. Nakatingin ang Diyos sa kung ano ka bukas. Bukas. Diba? Yun. Wow! Siyempre, Oo. naglalabasan ng mga mapagmahal. Tulad ni Pastor Walter at ni Pastor Samuel. Nasa na ba lahat ng mga mapagmahal na yan? Pastor, sabi niyo po, at the age of 16 and at the age of 17, bago mag-graduate si Mrs. ng high school, ay meron ng investment. May investment Ang na kayo gandang sa term, kanya. Diba? May bagong term ngayon May investment na kayo sa kanya. Kamusta po ang maging isang batang Ama. batang mag-asawa at maging batang Ama. ama at magulang? Asawa at Kami naman po, nung time po na yun, kasi po kami, nagtanan po kami. So, hindi ko po makalimutan, yung biyanang kong babae, umiiyak eh. At tapos sabi niya po sa biyanang kong lalaki, paghiwalayin mo, sabi niya, dahil wang lang mapapala yung anak mo sa lalaki niya. Kasi, kilala po ako dun sa amin, talagang Bully. hindi lang po sa Basagulero. Talagang kumbaga kilala po nila kami na talagang ako po yung pasimuno sa lahat ng mga kaguluhan. Pero nung mag-asawa po kami ng misis ko, nagsama kami. After 2 weeks po, nagbukod na po kami. Bumukod na po kami. Meron po kasi kami, yung lola ko po kasi may tindahan dun sa harapan. So, yun po ang ginawa naming bahay. So, meron po kasi maliit na kusina. So, doon na lang po kami. Pero hanggang nagkaanak po kami,
yung bahay po ng tatay ko dati na tinitirhan nila ay umalis na po yung nangungupahan. So, lumipat po kami doon, bumukod po kami. Bilang isang batang ama naman po, noon ay priority ko naman po yung pamilya ko, hindi ko pinapabayaan. Pero, andun pa rin po yung, yung barkada. Hindi pa rin po makawala sa barkada. Yung araw ng Sabado, yung parang pinaka reward mo sa sarili mo yung nagiinom kayo. Nagiinom po kami doon sa amin. So, yun po, laging ganon. Hanggang yung misis ko nag-aaral, tapos ako nagtatrabaho. Pag nag-aaral naman yung misis ko, iwan yung mga anak ko sa akin. Ako naman po, pag alis ng misis ko, iwan ko naman yung mga sabihan ko. Sasabihin ko, may gagawin ako. Pero lang po, barkada. Minsan nag-good time kami. Pupunta sa mga bar. Ganon. So, iba po talaga yung buhay namin noon ay kakaiba. Yeah. At saka yung buhay ngayon. I'm sure. Doon mo po mailalarawan na yung ibang-iba yung pagkasama mo ang Panginoon ang Panginoon sa pamilya mo at sa buhay mo. Pero ganun pa man po, noon pa man talagang nakikita kong hindi nagpabaya ang Lord sa amin, sa akin lalo na. Yun po pala tinuturuan na ako noon unti-unti. Ayun, Grabe, pinagpala talaga no? siya. Dahil may kumukup na lola. Ano? Kasi, what do you expect from a 17 and Yeah, 16-year-old, 'di ba? Oo. Having a family in Yeah. in this early age, Ano 'di po ba? ito? Kinasal kayo agad? Yes, nagpakasal po ba kayo? Noong 18 years old po kami. Tsaka lang. Okay. Kinasal po kami nung 18 years old na po kami. Pero yung una po, ikinasal po kami, pinandaya po kami Ng sa age. Oo. Pero syempre po, hindi mo maiwasan yung biyanang ko na protektahan yung anak niya. So, kahit pinandaya po kami sa AIDS, kinasal po kami sa civil. Pero nung 18 po kami, nagpakasal po kami sa church. Nung 18 years old kami. Wow. So, grabe no, kaya pala yung family code ni Revise kasi may mga nag-asawa ng 17. Nung ikasal po kami, first birthday po ng pangalawang anak ko. Wow, double celebrate. Dalawa Sa second baby niya na. Opo. brother. Binilasan niya. Sila, 18 years old kayo Pakasal. 18 years old si Mrs. nang nagpakasal. So, ibig Opo. sabihin, Dalawa na po yung baby namin noon. Taon-taon. taon-taon. Opo. Bata nga, pastora. Mga kahabangers, tulungan niyo po kaming tanungin si Brother Chris. Aba, di ba? Napakaganda ng kanilang kwento, di ba? Yes. Sabi nga niya, kakaiba. Alam mo kung ano ang naging kakaiba doon? Kasi di ba sabi, 17 years old, di maiwanan ng barkada, hindi maiwanan ang lifestyle ng isang teenager. Pero maaga sila kasing nabigyan ng responsibilidad. Pero ang maganda sa kanila, Ate Angie, hindi nila talaga, kasi syempre may consequence yun eh. Oo. Pastora, parang nakikita ko yung naghahalo ang balat sa tinalupan. Tama po ba? Pero ang maganda nun, di ba, nagpakasal sila at the age of 18. Yun. Sabi nga, start right. They Tinama. started right. Yeah. Bagamat mali ang kanilang panimula, mali ang naging, yung parang starting point nila. Pero salamat, kasi naitama sila. Di ba? Naitama sila, nagsimula talaga sila ng tama sa pamamagitan ng kasal. Kasi talagang mahalaga ang kasal. Ang kasal sa iba, maaring ito ay kapirasong papel. Pero alam niyo po, ang kasal po talaga at ang pag-iisang dibdib ng mag-asawa, ito po ay may mas malalim pa. It's a covenant. Diba? Ito ay covenant at ito ay pagsunod sa Diyos. Amen. Kaya naman brother, 'di ba? Brother Chris, naniniwala ako na talagang
ang pagsama sa iyo ng Panginoon ay gano'n na lang. Sige nga po, ano pa yung mga challenges, 'di ba? Yeah. Syempre, bilang tatay, marami kang challenges, hindi lang yung Napakabata. hindi lang yung pumupunta ka sa mga kabarkada mo, syempre hinarap mo rin yung mga challenges ng pagiging batang ama. Oo. Kung paano niya binuhay, ano, yung Yes. dalawa niyang anak. During Yung that time. challenges lang po namin is pag tag-ulan, syempre po wala akong ganong income. Ang trabaho ko po nun sa advertising, pag tag-ulan po kasi medyo yung mga promotion ay madalang lang. So minsan sa tag-ulan, yung talagang hindi na po yung walang-wala. Pero parang kumbaga sa ano counting na lang. Pero gano'n pa man, hindi po talaga yung time na yun, hindi ko nakitang nagpabaya ang Lord kasi kahit na bata kami, nagagawa namin yung mga, kinukwenta ko nga po sa mga anak ko ngayon, yung dalawa kong anak na huli, sabi ko nung time na yun, kako nakatira lang kami, yung bahay namin sa wali lang. Pero kako yung mga kapatid nyo, yung Happy Meal niyan sa McDonald's at saka yung sa Jollibee, kompleto yan kako anong meron. Hindi dumating po yung time na minsan walang-wala talaga pero yung Lord nag-provide eh. Amen. Sabi ko nakita ko yung puso ng saging. O yun, may puso yung saging. Tapos merong nyug dito. O meron na po kaming nakain. Tsaka ang pinaka-challenge ko po nun talaga yung sa mahirap pong mahiwalay sa sa barkada kasi yung time na yun nag-aaral yung misis ko. Tapos atin ko yung mga anak ko sa School. biyanan ko. Amen. Tapos ako naman, kami naman good time, imbis po na yung ibang pera na mapupunta sa pamilya ko, napupunta po sa kaka-good time, sa kaka-barkada. Ganun po ang nangyari. At saka yung kahit po na ano po ako noon lay apostolate director na ako ng Knights of the Blessed Sacrament sa vicary namin. Pero ay nasa simbahan ako pero yung kalokohan nandun pa rin. hindi nawawala. Para bang kung ano yung kilalang kilala kanila na naglilingkod ka sa church pero kilala ka rin nila na maloko. Ganun po ang nangyayari. Ang tawag. Yung mga sa challenge po, ayun nga po, yung medyo lunong sa sa bisyo. Hindi naman po sa droga, pero sa sa alak, sa good time, sa pambababae. Ganun po ang naging challenge ko nun. Siyempre po yung misis ko medyo sumasama yung loob sa akin. Wow. So ano rin po ang pinagdaanan ng misis ko sa akin. Tsaka, yung time na yun po. Oo. Wow. Yun talaga, pastora. Grabe. Pag maaga, yung immature, no? Yes. Yung immature pa yung thinking. Hindi pa nila na-enjoy. Oo. Nagsisimula pa lang kasi sila Yun nga. enjoy yung kanilang Oo. teenage life eh. Mhm. Kaya talagang mahirap naman talaga ding bitawan yon sa mga Oo. pagkakataon. Pero Brother Chris, ang tanong ko, paano nyo po na-overcome? Kasi yung shelter, yung food, parang minimal lang yung problema mo, minimal lang na problema sa yun eh. Ang nakita ko nang nagkukwento ka, ang pinaka number one talagang nahirapan ka at struggle mo yung bitawan yung barkada. Bitawan yung nightlife, di ba? Mm-mm. Bitawan yung yung mga buhay ng isang binata, di ba? Paano nyo po na-overcome yun, yung struggle na yun? Mm-mm. So nung nagbarko po ako year 2000, na nagsimula po ako sa barko. Sa totoo po wala akong experience sa barko. Sa pagluluto, okay naman po, meron naman. So sumampa po ako ng barko. And then po, ganun din po sa barko, same. Alak, good time, babae, ganun po. Hanggang marami po nag-iaya sa akin na mag-Bible eh. Yung isa kasama namin, sabi ko sa kanya, kung sa Bible lang ka ako, nagbabasa naman ako ng Bible. Nagbabasa ako ng Bible, sige ka. Pero hindi ko alam na pinagpipray po nila ako. So one time, year 2004, ano po yan, bandang June,
ah, bigla na lang pong pumasok sa isip ko na mag-attend ng Bible study para pong may nagtulak sa akin. Sabi niya, umattend ka. So nag-attend po ako ng Bible study. Nung mag-attend po ako, ang kung ano po yung ginagawa nila, sinusundan ko lang po. Tataas sila ng kamay, nakikitaas din ako ng kamay. Pero ano pong mag-preach yung, yung preacher, sabi ko, wala sa ayos ng preacher na to. Minsan lang ako pupunta rito, ako pang pinapatamaan. Sabi, ako pang pinunterya. Hanggang nagtuloy-tuloy po yun, nag-attend ako. Hanggang one time, sabi niya, ng unang preacher, hindi po ako nagsasabi nito, sabi niya, galing po sa Biblia to. So binigay po yung mga verses, tapos sabi niya, kapatid, mamayang nasa kabina ka, bago ka matulog, basahin mo tong verse na to. So nung basahin ko po yung verse na yon, talagang naiyak po ako. Yung verse po yung chapter po ng Luke. Nung binabasa ko yun, yung parang nandun po ako mismo dun sa pangyayari nung time na pine-persecute ang Panginoon. Doon po ako nagano sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung talagang kakong gusto mo, na ako'y magbalik loob sa'yo, sabi ko, let your will be done. So, yun po, tumanggap po ako sa Panginoon, iniwan ko na po unti-unti yung mga barkada. Hanggang nung yung time po na ang business ko po kasi noon nagbebenta ng phone card at saka nagpaparapol, nag-remittance. So, meron po akong kapartner. Yung kapartner ko po is from New York. Naka-base po siya ng New York. Kami naman po, umalis na kami ng New York, nasa Boston na po kami. So, nagpapadala po ako ng pera through money order. Pinapadala ko po through money order. Umaabot po ng weekly $17,000, $21,000. So na-trace po nila. Pero ang ginamit ko pong address, ang address po ng company. So pinatawag po ako. Sabi po nila maaari daw po ako mawalan ng trabaho. Tapos yung time din po yun, may nagka-problema po kami sa family. So parang hindi ko na po makaya-kaya. So lumabas po ako ng kwarto ko sa kabina. Yung kasama ko sa kwarto, 4 po kami. Wala pong nakakaalam na lumabas ako. That's 1 o'clock in the morning. Nagpunta po ako dun sa likod ng barko. Ang alam ko talagang tatalon ako sa barko . Mawawalan ako ng trabaho, tapos yung misis ko nakikipag-iwalay pa sa akin. So parang hindi ko na po kaya yung na yon. So sabi ko, Lord, kung ikaw talaga, ikaw ang Diyos, tunay ka, sabi ko. Pag merong tao dito na pumigil sa akin, I will surrender everything to you, sabi ko. So wala akong nakakalam doon na nagpunta ako doon. So nung sumampa na po ako doon sa railings, talagang bibitaw na po ako doon sa bakal. Bigla mo nagbukas yung pinto. Yung kakabina ko, sabi niya, pare. Sabi niya, alam ko, teka, sabi niya, alam ko may problema ka, baka tumalong ka dyan, huwag kang tatalon. Sabi niya po sa akin. So, bumaba po ako, yun, lumod ako, umiyak ako. Sabi ko, Lord, binibigay ko na sa iyo lahat. Magmula po noon, hindi na ako nanigarilyo, hindi na ako nag-inom, hindi na ako ng babae, hindi na ako nagmura. Totally po, inalis ko. So yung time po na yun, binago po ako ng Panginoon, yung time na yun. Hanggang umuwi po ako, nagulat po yung misis ko. Pag uwi ko, tawirid po ako. Tapos po nagtataka siya, wala po akong dalang alak. Kasi po dati, pag umuwi ako, yung isang luggage ko lang po, puno po ng alak yun at saka sigarilyo. Pero wala po siyang, sabi ko sa kanya, maghanap tayo ng church, sabi ko. So,
yung nakilala ko po dito sa Fort Watts, si Brother Christian Yabut sa sila. So nag-attend po kami sa Manila pa. From Pampanga, pumunta pa po kami ng Manila. Yun po, magmula po noon, nasumpungan ko ang Panginoon, binago po ang lahat sa akin. Naging maayos naman po, pero may mga pagsubok pa rin dumarating. Praise Pero God. hindi po katulad ng dati na talagang lunok na lunok ako sa alak, sa pambababae, yan. Pero tinanggal po ng Lord John hanggang po yun nga po makapag simula sa Panginoon na babigyan ng sa habag at biyaya ng Panginoon, binigyan po niya ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. So, kaya nga po, dun sa 23 years ko sa barko, yung 19 years po ay in-spend ko sa paglilingkod sa Kanya. Kasi alam niyo po sa barko, hindi po madali. Kasi kami po nagtatrabaho, gigising po kami ng madaling araw, then matatapos po kami late in the evening. Ang service po namin sa barko nag-start po ng 11 a.m. ay 11 p.m. Pagkatapos po ng aming trabaho. Then matapos po kami 1 o'clock. Minsan po pag napasarap po sa sharing, after po ng service, tutuloy po kami sa crew mess. Meron po kaming eating fellowship hanggang sharing. Abutan na po yung breakfast doon na po sa Ganun po ang buhay po sa barko. Pero salamat po sa Diyos at napagtagumpayan yon. Although po na may mga pagsubok po akong napagdaanan nung time na yon. Pero doon ko po nakita kung sino yung mga tunay na kapatid na karamay mo. Sabi nga po, Amen. hindi naman po lahat ng lingkod ng Diyos ay tuloy-tuloy yung yung progress. Minsan po madadapa ka, nagkakamali ka, di po ba? Katulad po ni David, di po ba? Nagkamali yan. Pero yung pagmamahal po ng Panginoon nandun, yun po pala, sa lahat po ng bagay may plan ng Lord. Dahil nangyari po yun, ang ibinalita pa po nila nun sa akin, natanggal daw po ako sa trabaho. Pero sa totoo po, nagre-resign po ako nun, hindi ako pinayagan. Kasi na po ako nun na-stress na rin po ako sa trabaho, sa public health, nag-collapse na rin po ako sa trabaho. So nag-resign po ako, hindi nila ako pinayagan. Tapos sabi po ng hotel director na i-dismiss daw po nila ako. Pero sabi ko, how can you dismiss a person who is end of contract already 2 months ago? So dahil yung contract ko po ay hanggang September, lang po yun, hanggang September lang po . Pero umabot po ako ng November, in-extend po nila ako ng wala man lang po akong pinirmahan. Pero then po lumipat po ako ng company, ng Royal Caribbean. Ganun din po ang ginawa ng Panginoon. Pagdating ko po sa Royal Caribbean, ako rin po yung nagbukas ng ministry. Para so nakadalawang contract po ako ng Royal Caribbean hanggang malipat po ako ng Dream Cruises. Yun na naman po, opening po ako lagi ng mga barko. Opening din po ako ng ministry ng Panginoon. Hanggang dumating po yung pandemic, yun po, nawala po ako sa lineup, and then sumampo po ako ng River Cruise ng 1 contract. After po noon hindi na po ako sumampa, dito na lang po ako. Pero hindi po naging hadlang yung mga bagay na yon para mapaglingkuran po ang Panginoon. Amen. At lalo ko pong nakita yung habag at biyaya ng Panginoon para sa aming pamilya. Amen. Amen. Amen, brother. Wow. Talaga naman, pastora. Talaga pala sa mga pinagdadaanan natin, may problema, may mga nangyayari, maghihiwalay ang asawa, pero sadya pa lang minsan ginagamit ang problema para kailigtas. Amen. Sabi nga Ate Angie,
At the end of the rope, God is there. End of the Amen. rope, God is there. Pero gusto ko pong basahin yung comment po ni Pastor Dong. Sabi ni Pastor Dong, dalawang uri ng pag-ibig. Una, yung pagmamahal na natutuwa si Lord. At yung pangalawa ay pagmamahal na galit si Lord. Anong halimbawa daw? Sa James 4:4 at 1 Timothy 6:10. Love of money is the root of all evil. Kaya dapat piliin natin kung ano ang mahal ni Lord. Di ba? So, doon naman talaga nagpo-fall ang tao. Pero alam nyo, may isa pa ditong nag-comment na kaibigan mo at kilala ka. Si Sir Darius Pangilinan. Sabi niya, praise God, ang Diyos ay laging mabuti. Kaibigan niyo raw po ito, sabi ni Pastor Samuel. Kaya Brother Darius, alam mo na, you are next in line. Ayan. Yeah. At alam ko na maganda rin ang patotoo mo, tulad ng patotoo ni Brother Chris. Ayan. At sabi ni Bishop Joey Lapitan, good afternoon po Bishop. Kanina rin po nakita ko si Pastor Alan Asibuche. Ayan, good afternoon po. Sabi ni Bishop Lapitan, Joey Lapitan, salamat sa Lord at binabago niya ang buhay ng mga taong nakaranas ng kanyang kabutihan. And praise God, dahil talaga may Diyos talaga. Yeah. Diba? At Yung the end of the rope, God is there. Sa Yan. panahon ng matdilim na ang buhay mo. Diba? Tatalo na lang siya, pastore. Pero nag-intervene si Lord. Yeah, grabe. Doon siya naka-encounter sa Doon niya Panginoon. na-encounter ang Panginoon. Oo, grabe. So, napakagaling ng Panginoon sa buhay ni Brother Chris. Brother Chris, at tingnan mo, naging tagapagbukas siya ng salita ng Panginoon. Yeah, bawat barko So, sinasampahan nang niya. natagpuan mo ang Diyos na bago bigla sa talaga nun, Jesus Turn heals, around, Jesus restores, di ba? Jesus delivers. And sa sino man talagang nakatatagpo sa Panginoon na nai-encounter si Jesus, nagbabago talaga ang atmosphere ng buhay mo. Yeah. At dahil talagang totoong-totoo, God is my refuge. Brother Amen. Chris, nang makilala mo si Jesus, nagbago ang atmosphere ng buhay mo. Ano-ano yung mga pagbabago na dumating sa buhay mo? Ano-ano yung mga breakthrough na napagdaanan mo na talaga namang naniniwala ka na ang Diyos talaga ang ang iyong nag-orchestrate kanlungan. nito at kanlungan. Yeah. Marami po mga sister, marami po kasi kahit na nandun na ang Lord, pero tuloy-tuloy pa rin yung mga pagsubok na dumarating sa buhay namin. Sabi nga po, pag lumalapit ka kay Lord, kalapit mo rin po yung mga pagsubok. Yeah. So, ako po, ang prayer ko, hindi po tinatanong ang Lord na, Lord, bakit mo inaaya ang ganito, ganyan. Ang sinasabi ko po sa Kanya, Lord, let your will be done. Tulungan mo po ako na malampasan lahat ng mga pagsubok na to. Malaki po ang binago. Yung family ko, yung misis ko, nakakilala siya sa Lord. Wow. Yung mga anak ko, ganun din po. So, especially sa tithing. No, dati po, pag nagta-tithes ako, inaaway ako ng misis ko eh. Sobrang laki naman ng tithes mo. Sabi niya, bakit ganon? Sabi niya, tapos saan lang mapupunta yan? Pero lately po, nung buksan po ng Lord ang puso't isip ng misis ko, pag hindi pa ako nagta-tithes, siya pong nangungulit ngayon. Nasaan na yung sa tithes mo? Ganun po eh. Dahil alam niya, pinagpala sila. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit katulad po nung minsan, nasa meeting ako doon sa Sikap Pinoy. Sabi po nung dati pong nagtatrabaho sa Manila Hotel. Siya po yung dating general manager ng Manila Hotel. Sabi niya, sa barko ka pala. Sabi niya, executive chef ka. Sabi niya, tapos pinagpalit mo yung ganitong ministry. Sabi niya, anong nararamdaman mo? Sabi niya, you left $8,000 to $7,000. Sabi niya. Sabi ko, yes. Sabi ko, ang my salary is $8,400 at that time. Wow. And I was executive chef. Sabi ko, but I'm not happy that what I experience now. Sabi ko, iba yung Sabi ko sa'yo, yung totoo po yung sa isang taon po kinikita ko yung 4 na milyon eh. Pero
parang wala rin po. Hindi nagiging sapat. Mm. Kasi parang may kulang. Pero nung nandito ako, pinakita ni Lord na talagang maging sapat tayo. Sabi po ng Lord doon sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and future." Yeah. Sa ibang pananaw po, yung bibigyan ka ng hope ng Panginoon. Pero sino po ang hope natin? Di po ba ang Panginoon? Yeah. Siya po ang hope natin. Siya lang po ang kailangan natin. Tapos sabi po dun sa Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Amen. Sino po ba? Ano po ba pinapasig niya? Yung kingdom niya, tsaka yung righteousness niya. So, it means, tanging ang Panginoon lamang po. Para sa akin, sabi ko nga, tanging, pag nasa atin ang Panginoon, sapat na. Hindi, wag mo nang hanapin yung iba pa. Kasi siya na ang lahat-lahat eh. Siya na ang buhay natin. Kaya ito kung nandito ako, marami po kaming pinagdaanan kasi yung pandemic, siyempre wala ang income. Meron akong konting income noon na yung nagbibigay ako ng ensimada, gumagawa ako ng ubi halaya. Pero naubos po yung ano namin, yung aming mga nakatabi. Dahil wala pong pumapasok na income. Hanggang yung sasakyan ko po, muntik nang mahatak sa bank. Sabi ko, so yung deadline po namin is bukas na lang. So wala na po talaga akong malapitan kundi ang Lord. Sabi ko, Lord, pumasok po ako sa room. Sabi ko, Lord, wala akong ibang malalapitan kundi po ikaw. Wala po akong ibang mapupuntahan kundi ikaw. Sabi ko, ikaw lang po ang aking pag-asa. Ibinibigay ko na po sa ilan. So after po noon, bumaba na ako. Natulog po akong payapa, nakatulog po ako. Dumating po yung araw na yung sasakyan namin ay kukuhanin. Kasi yung isang sasakyan ko po, binenta ko na eh. So meron pa akong isang natitira. Meron po akong balance sa bangko ng 300,000. Lumaki po yun dahil alos 1 year kami hindi makahulog nung pandemic. So, sabi po ng misis ko, hanggang 12 noon lang ang deadline sa bangko, wala kang gagawin. Ang sabi ko po sa kanya, relax ka lang, kako. Gagawa ng paraan ng Lord. So, nung mga bandang 9 o'clock po, may tumawag po sa akin yung kapatid sa church. Sabi niya, Brother Chris, sabi niya, magpunta ka rito sa bahay. Meron akong pera dito, gamitin mo muna, pambayad mo ng sasakyan. Sabi ko, praise the Lord. So, umalis po kami, nagbiyahe po kami ng misis ko at nakuha po namin yung pera. Tama-tama po, nakapunta kami sa bangko, nabayaran po namin yung sasakyan. Siyempre po, pinahiram po ng kapatid yun. After 6 months po, yung kapatid, nag-message na sa akin, sabi niya, alam ko, hindi ito ang tabang panahon, pero kailangan ko na yung pera. So, wala po ako ibang linapitan kundi ang Lord. Sabi ko, Lord, ito na naman po. Kung yung nakaraan nalampasan ko, alam ko ito malalampasan ko, sabi ko. Amen. Ikaw na pong bahala, ibinibigay ko na po sa'yo. So, nung afternoon po, may tumawag sa akin yung kausap ko dun sa, meron po kasi akong lupang binebenta, nag-agent din po ako. So sabi niya, magkano bigay mo? Sabi niya. Sabi ko, 7,500. Hindi ba pwede sa 7,000 na lang? Sabi niya. Sabi ko, kung cash po. O sige, sabi niya. So magkita tayo ngayon. Nakita po kami ngayon. So kinabukasan po, nag-down payment po siya. God provides. Amen. So yung time din po na yun, nabayaran ko yung kapatid na nagpahiram sa amin. Hindi ko lang po nabayaran yung kapatid na nagpahiram sa amin. Nakapag-tides pa po ako. Tapos meron pa po kaming sumobra. Ganun po kabait ang Lord. Doon ko po nakita na dito sa mundo nito, huwag kang magtitiwala sa sarili mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Wala kang ibang malalapitan kundi Panginoon. Yeah. May mga tao siyang gagamitin. Pero ang Lord pa rin po ang kikilos sa mga tao na yun. Minsan, Tutulong. yung mga tao na iniisip ba, ang dami po namin ninapitan, napahiya kami.
Pero yung taong hindi ko ini-expect, siya po ang ginamit ng Lord para tulungan kami. Ganyan po ang Lord. So, ang sunod-sunod po yung mga nangyari sa amin, pero hindi po nagpabaya ang Lord. Sabi ko nga, Lord, napakabuti mo. Sabi ko, ito, pina-experience mo sa akin kahit nandito ako sa, hindi ako nagbabarko. Pero pinatikim mo sa akin, kako, yung sahod ko na 2 buwan, kinita ko ng 1 buwan, kako. Ganun po kabuti ang Lord sa Amen. ating mga buhay. Kaya, nasasabi ko po talaga na siya po ang ating kaldungan. Wala pong iba. Dahil kung ang kailangan na po natin ay magtiwala po tayo sa Lord. Alam niyo po mga kapatid, hindi po ako naniniwala na may mahirap sa atin. Ang paniniwala ko po lahat tayo ay mayaman. Mayaman pa po tayo sa mga C. Mayaman pa po tayo kay Lucio Tan, o sino pa po yung mga pinakamayaman dito. Mas mayaman po tayo sa kanila. Pero kailangan po, alam po natin kuhanin yung susi. Kung paano po buksan at ibubuhos ng Lord yung kayamanang binigay po niya sa atin. Kasi po ang Lord, binigyan po tayo ng blank check, infinity. Pero kailangan po, alam lang po natin buksan yung susi. Ano po yung susi? Yung paglingkuran po natin ng Panginoon, ng buong puso, ng buong lakas sa ating buhay, at magtiwala po tayo sa ating Panginoon ng buong buo. Kasi pag binigay mo na kay Lord, wag mo nang kukuhanin. Katulad po, halimbawa, sabi mo, Lord, binibigay ko na itong problema na to. Hindi ko na kaya. Tapos, pagkatapos mo manalangin, iniisip mo na naman yung problema mo. Ibig mo po sabihin, hindi mo binigay kay Lord. Ano po? Ibig sabihin, wala kang tiwala kay Lord. Pag binigay mo kay Lord, bigay mo kay Lord. Dahil pag magdarasal po tayo, ito po ang ating pakatandaan. Huwag po tayo magdarasal ng may sana. Pag nagdasal po tayo ng may sana, tanda po ng walang pagtitiwala sa Lord. Kasi po yung sana, pamamagasa po yan eh. Bibigyan ko po kayo ng example. Ano pong magandang sabihin pag nagdarasal ka ay Lord? Ganito po, yung una. Lord, sana po biyayaan mo ako ng bahay. Yung panalangin na walang tiwala sa Lord. Ito naman po yung panalangin na may tiwala sa Lord. Lord, naniniwala po ako at nananampalataya na sa kalooban mo ay bibiyayaan mo ako ng bahay. Diba ba? Magkaiba po mga kapatid. Yung sana namamagasa ka. Pero yung may pananampalataya, no? Meron na pong galing sa puso. Kaya kailangan po kasi matutunan din po natin eh. Ako, yan po yung mga natutunan ko eh. Kaya minsan po yung ibang mga kasama namin sa church, review ko pag sinasabi nila yung sana, wag sana, sabi ko, loobin mo nawa. Buti pong sabihin mo, loobin mo po, O Lord. Yung minsan po kasi alam natin na nagtitiwala tayo kay Lord. Pero yung pananampalataya natin, hindi po ganon. And never po natin tatanungin ng Lord. Sa lahat po ng mga pagsubok na dadaranasin natin, kung ano po yung mga pinagdadaanan natin, huwag po natin tatanungin ng Lord. Ang sabihin na po natin, Lord, salamat po sa mga pinagdadaanan namin ito. Wala po akong ibang hangad kung hindi ang maparangalan ka. Tulungan mo po ako na malampasan. Bigyan mo po ako ng kalakasan. Amen. Bigyan mo po ako ng talino at karunungan upang aking mapagtanggumpayan lahat po ng mga pagsubok na ito. Bakit po? Si Lord po, hindi po niya binigay ang pagsubok na yan. Ipinahintulot lang po. Sino po ba nagbibigay ng pagsubok? Yung diablo. Kasi alam po niya, doon po tayo tinetest ng diablo na upang sirahan yung pananampalataya natin kay Lord. Kaya kailangan po, alam po natin hawakan yung pananampalataya natin mga kapatid. Hindi lang po yung sa salita nagmumula sa ating bibig. Kailangan po yung galing talaga sa ating puso na yung ating pananampalataya ay buong buo. Yung ating pananampalataya ay talagang galing sa habag at biyaya po ng Panginoon. Amen! Talaga Hallelujah! naman, punong-puno!
Punong-puno Grabe, si God is brother. my refuge. Yes. Talaga. Basahin ko lang, Pastora. Sabi ni Darius Pangilinan, ang Panginoon ay laging on time. Hindi lang sa financial, hindi lang sa material. Kasi po minsan doon tayo nakatuon. But God are Yes. all in all. Yes, is all and all. Yeah. God is everything. And sabi din po ni Bishop Joey Lapitan, matuto tayong masiyahan sa mga bagay na meron tayo. Siya lang ang ating pag-asa, basta tayo'y magtiwala lang kay Lord. At ang Amen. ganda, sabi ni Ate Rosemary Socias ng Bacoor, relate po. Naranasan din namin yan. And God is good. Dumating ang biyaya ng Lord one day bago ang deadline. Purihin ang Diyos. Diyos. Grabe, no? God is very expert Yeah. in our deadline. Oo. Never Diba? late. Never He early. is never too early and never Never too late. late. He is Yeah. an exact God. God. Amen. Grabe. Kaya sabi ni Bishop Joey, hindi si Bishop Joey Lapitan ang dapat nating lapitan. Yes! Tama ka, Bishop! Di ba? Nakakatuwa. Hindi si Bishop Joey Lapitan ang dapat lapitan sa panahon ng ating pangangailangan. Yes. At sa Kanya lang tayo, kundi sa Diyos. Dahil sa Kanya lang tayo dapat kumapit at manangan. Yan ang sabi ni Bishop. Yeah. Sabi naman ni Pastor Samuel, kayo daw po ay nakikipag-fellowship hanggang 1 a.m. May nakahandang pagkain pa si Chef para sa kapatiran. Wow. At sabi ni Sister Paulita Ordinante, hello sister, the prayer of the righteous availeth much. Much. Yan, totoo po yan. Sabi ni Pastor Samuel, lapit po, hindi po kayo pahihindian ni Bishop Joey Lapitan, hindi, ng Panginoon. Amen. Makikilala mo ang tunay na may gawa ng langit at lupa kapag lumapit ka sa Panginoon. Grabe, ano? Napakalinaw ng kanyang pinanghahawakan, Pastora. Sa Psalm 46:1, God is my refuge and strength, a very present help in trouble. Amen. Talaga Amen. naman. Very present help in trouble. Totoo yan. Ang dami ano? niyang trouble na dinaanan, di po ba? Mula nung maliit siya, nag-asawa siya nang wala sa oras, nagtrabaho siya, di po ba? Nagka-problema siya sa barko na gusto niya nang tumalon at Yeah. mag-suicide, pero God intervened. And God intervened at Yeah. sabi nga talagang pinatunayan ng Diyos, I am your God, I am your refuge. I Yeah. am your present I help am your present help. in trouble. Yeah. Every time na may trouble ka, I am just right here. Uh-huh. Diba? So, napakaganda po ng inyong patotoo. Yes, Mga sobra. kapatid, journey pa lang niya yan ng kanyang pagkabata at kanyang pagiging seaman. Hindi pa po tayo tapos sa journey niya bilang isang chef, ayan, at bilang isang minister and sabi nga man of God. Yeah. Kaya okay lang po ba, Brother Chris, kung mayroon tayong part 2? Opo. Ayan. At maaari po bang sa part 2 natin ay isama nyo na po si Mrs. Yan. Para po siya po ba ay may Pwede time po. din? Ayan, Pwede kaya po. mga kaabangers, God is our refuge, God is our strength. Nakita nyo po yan sa patotoo at sa buhay ng Brother ating Chris. panauhin ngayong hapong ito. Kaya sigurado po, may part 2 po sila at sa part 2 po, kasama na po niya ang kanyang misis na magpapatotoo kung Amen. paanong ang Diyos ang tunay na kanilang lakas Refuge. at tunay na kanilang kanlungan Amen. sa kanilang mga buhay. Sabi nga ni Pastor Rizal Santos ng General Trias, sa Panginoon, di ka hihindian, lalo pa ay di ka niya bibiguin, siya'y pagkatiwalaan mo. Di ba? Amen. So, Brother Chris, bilang huli po ng mga pananalita, ano po ba ang inyong nais iwan ngayong hapon na ito para po sa ating mga kaabangers? Kaabangers. Yun nga po, dahil po yung topic natin ngayon is God is my refuge. Ang Diyos ang ating kandungan at lakas, isang laging handang saklolo sa panahon ng kagipitan. Amen. Ang salitang kanlungan po ay naglalarawan ng isang ligtas na tagawan o tahanan kung saan tayo tumakbo para umiwas sa panganib at makasumpong ng kapayapaan. No? Ipinapaalala po rito mga kapatid, sa gitna po ng pagsubok sa buhay,
hindi po natin kailangan mag-isa o umasa sa ating mga sarili, ano po, ah, sa ating lakas, no? Dahil meron tayong matatag na sandigan, mga kapatid. Kailanman ay hindi nagkukulang. Nandiyan po ang ating Panginoon. Huwag po tayong makakalimot sa Kanya. No, kung loobin po ng Panginoon, magkaroon po ng part 2 to. Marami pa po akong ma-share Yan. kung ano pa po yung ginawa ng Lord sa aming buhay, lalo na po ngayon. Talagang kahit wala ako sa barko, hindi katulad yung kinikita ko noon, pero yung tinatamasa ko, mas daig pa nung nasa barko ako. Amen. Ganun. Tapos, hindi lang ako ang tumatamasa. Pati yung mga kapatid na katutubo na natutulungan ko sa kanilang hanap buhay, ay tinatamasa na rin nila Wow. yung tinatamasa ko na biyayang binigay ng Yan ang Panginoon. ating aabangan. Talagang may share ko lang po bago ako magwakas. Iba po talaga pag nasa Panginoon ka. Ilang beses po kaming nag-try na sa farming ng ube, 2 beses. Hindi naman po fail, pero parang tumabla lang kami. Pero the third time, sabi ko, Lord, ano ang kulang? Sinabi po ng Panginoon sa akin ng linaw, Christopher, hindi mo ako kasama sa farming. So ang ginawa ko po, mga kapatid, magmula po sa pagbungkal ng lupa, dinedicate ko ang lupa. Magmula sa pagbungkal ng bini, kasama ko yung mga kapatid na katutubo. Inihandog namin yung bini. Nung magtanim kami, inihandog namin yung bini. Yung pong mga ubi namin ngayon kung iisipin po ng iba, nasa 6 months old na. Pero po nasa 2 months old pa lang po ang lalago, ang tataba. Wow. Kaya dito ko po nakita na ibang-iba pagkasama natin ng Panginoon. Sa anumang suliranin natin sa buhay, kapatid, anuman ang ating mga pinagdadaanan, lagi niyo pong tatandaan, kasama natin ng Panginoon. Pero kung hindi po natin siya isasama, hindi po natin siya makakasama. Amen. Kasama po natin lagi ang Diyos, mga kapatid. At kailangan po ay isama lang po natin, imbitahin po natin siya. At makikita po natin yung mga bagay na hindi mo mapapaniwalaan ay naging posible sa Panginoon. Yung nga pong mga kapatid na Aita na kasama ko ngayon, sabi po nila sa akin, Pastor, mali po yata yung ginawa nyo. Nagtanim tayo ng ubi na wala sa panahon. Baka hindi po lalaki yan, hindi lalago. Pero biyaya po ng Lord. Lahat po ng ubi na tinanim namin wala sa panahon, ang lalago po ang tataba. Kaya ngayon po sila, ang dami pong gusto sumama sa association namin. Pero sa totoo lang po, hindi po ako o hindi yung mga kapatid na katutubong Aita. Ang Panginoon po ang nanguna sa amin, kaya po nagkagano. Kaya I encourage you po na huwag po tayong bibigay, huwag po tayong manghihina. Lagi po nating tandaan, kung aanyayahan natin ng Panginoon na magtatrabaho sa ating buhay, napapasok sa ating buhay, na siya ang kikilos, na siya ang mangunguna, wala pong imposible. Lahat po ng bagay ay mapapangyari. Iwanan ko po to, sabi po dun sa Philippians 4:19, but my God will supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Hindi po yung financial needs natin, hindi po yung physical needs. Sino po yung needs natin? Ang Panginoon lang po ang kailangan natin. Sapat na, wala na pong iba. Pag nadagdag sa atin po ang Panginoon, lahat ng bagay idadagdag po niya sa atin. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating amang Diyos na dakila sa lahat. At lahat po ng kapurihan at kaluwalhatian ay binabalik ko sa Panginoong Hesus. Amen. To God be the glory. Amen. Praise God! Na-bless ba kayo, mga ka-abangers? Sabi ni Pastor, wow, ubi ice cream. Salamat sa patikim. Matitikman natin yan sa kanyang part
2. Yeah. Pastor Samuel, salamat, napakaganda, no? Sabi niya, mga kapatid, hindi ipinangako ng Diyos na walang darating na bagyo, Yun. na mga pagsubok sa buhay mo. Ngunit ano ang ipinangako ng Diyos sa inyo? Ano man ang maging sitwasyon mo, hindi ka ilulubog ng sitwasyon mo kapag ang Diyos ang kanlungan mo. Amen! Diba? So hindi ka talaga ilulubog ng Diyos kapag ang Diyos ang kanlungan mo. Grabe, no? Kaya kanina binabanggit ni Brother Chris yung tinatawag na infinity check. Alam mo, ang catch ko doon in the spirit, it's very true. Alam niyo po ba na ang legacy na iniiwan sa atin ng Panginoon is an eternal legacy? Kaya infinity, di ba? Yeah. Pag sinabing infinity, walang katapusan. God, ang Diyos talaga, ang kanyang business sa atin ay talagang malakaran natin. Yung eternal na pamana niya sa atin. Di ba? Kaya mga kapatid, God is an eternal God. Kaya pala sabi niya, He will never leave you, He will never forsake you. God is always there. Di ba? Giving us, di ba? Binibigyan niya talaga tayo at talaga naman sinasabi niya sa atin, anak, talagang naisin mo, lakaran mo yung eternal na pamana ko sa iyo. Amen. Yung infinity check na yan na sinasabi, no, na talagang sa oras ng pangangailangan mo, ang Diyos talaga, kapag siya'y tinawag mo, hindi ka bibiguin ng Diyos. Amen. Hindi ka bibiguin ng Diyos, kapatid. Salamat, Yes. talagang ang Diyos, kapag ikaw, kapatid, ay may napapagod ka, nagkakamali ka, natatakot ka, hindi mo kailangang magtago at lumayo sa Diyos. Amen. Sa halip, kailangan mong tumakbo patungo sa Diyos sapagkat Lord. siya ang iyong ligtas na kanlungan. Diba? Yes. Ang Diyos ang iyong ligtas na kanlungan. Amen. Grabe, tulad ng nangyari sa buhay ng ating kapatid na si Yes. Brother Chris. Talaga naman, Ate Hindi lang Angie. kanlungan, kundi yung lakas niya. At ang sabi nga, He is present help in trouble. Yeah, praise God. Kaya nga sabi Pastora sa Psalm 91, 1 and 2, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at mananatili sa kalingan niyang makapangyarihan. 2, makapagsasabing sa kanyang Panginoon, muog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Wow! Kitang-kita po yan sa buhay Sa niya. buhay niya. Na ang tiwala niya sa Panginoon ay ganun na lamang. Yan. Sabi nga ni Pastor Samuel, ay ni Bishop Lapitan, grabe talaga si Lord sa buhay ninyo. Abundant blessing po sa inyo. Sabi ni Ate Lea, tao ang nagtatanim, pero Diyos ang nagpapalago. Ayan. Amen. Sabi ni Ate Kasing, amen, kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Di ba? Yeah. Kanta yan di ba? Kanta ng papuri yan. Amen. Ayan. At ang sabi pa dito, may isa pa, God will never forsake us. Sabi ni Pastor Samuel, problem comes into your life not intended to destroy you, but to equip you into the big things to come which is God has prepared for you. Hallelujah. Ayan. Praise God. Salamat po, Brother Chris, sa inyo Yeah. pong pagpaunlak sa amin. At syempre, we are counting on the day na muli kayo naming makasama, kayo at ng iyong misis sa part 2. Ayan. Abangan po ninyo mga kabangers. I-announce po natin ang date kung kailan natin sila makakasamang muli. Dito lang sa Daily Life Sharing, Real Life, Real talk, Real People! Ayan. Mga kaabangers, salamat po sa inyong pag-antabay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon na ito. Nawa po ang lahat ay napagpala. Pero bago po tayo lahat maghiwa-hiwalay, maaari po ba nating hingan si Brother Chris ng panalangin para po sa mga kaabangers? nanonood. Sige po, hinanyahan ko po kayo na manalangin. Namang Diyos na dakila sa lahat, tunay nga po na napakabuti mo. Tunay nga po ang iyong pag-ibig ay wagas. Brad, patuloy po kaming nagpapakumbaba sa iyong harapan
At kami po ay lumalapit at humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Kung may mga pag-uugali po kaming hindi kalugod-lugod sa iyo, tulungan mo po kami na maiwaksi ito. At Lord, wala po akong ibang dalangin, O Lord, kung hindi ang maparangalan ka sa aming buhay. Lord, salamat po sa oras na ito. Na kami po ay binigyan mo ng pagkakataon na maibahagi ang iyong kabutihan at kadakilaan sa aming mga buhay. Wala po akong ibang hangad, Panginoon, kung hindi ang maparangalan ka, Panginoon. Lord, dalangin ko rin po yung mga kapatid namin na naririto, na nakatune in, O Lord. Pagpalain mo po sila. Lord, ibigay mo po ang pagpapala, ang biyaya, at ang iyong pagmamahal, katulad ng pagbibigay mo nito sa amin, sa aking pamilya, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na ma-encounter ka po namin ng lubos sa aming mga buhay. At tulungan mo po kami na maibalik, Panginoon, ang pag-ibig mo at pagmamahal ng wagas. At Lord, makita po namin lubusan ng iyong kalwalatian. Wala po kaming tanging hangad, Panginoon, kung hindi ang maparangalan ka. Ikaw lamang po nawa ang aming mapasiya sa aming buhay. Pasiyahan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain mo po kami, O Lord, sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Proteksyonan mo po kami ng iyong kabanal-banalang dugo at ingatan mo po kami sa santong gabay ng iyong banal na Espiritu. Lord, dalangin ko po ang aking mga kapatid na kasama ko ngayon ay pagpalain mo po sila sa araw-araw nilang gawain. Lord, bigyan mo po sila ng kalakasan at Lord, talino at karunungan. At Lord, patuloy mo po silang gabayan hagkan ng iyong mapagpalang kamay sa iyong pag-ibig at pagmamahal. Lord, wala po akong ibang hangad. Ikaw po ang maparangalan sa programang ito. Ikaw po ang maitaas. At Lord, mahabot po lahat ng mga kaluluwang uhaw na makilala na ikaw lamang o Panginoong Hesus ang tunay na Diyos. Wala na po iba. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at pagmamahal. Salamat po sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmiministeryo sa amin, sa iyong pong pag-iingat. Salamat po at kami po ay binigyan mong pagkakataon, Panginoon, na may bahagi ang iyong biyaya at ang iyong pag-ibig at pagmamahal. We glorify your name, we magnify your name, we give back all the glory in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Maraming Thank you salamat po. po, Brother Chris. Salamat mga kaabangers. Salamat din po, Chris. Salamat din po, Pastora. See you again tomorrow, mga kaabangers, mga ka-daily life sharing. Same time, 12 noon. Ayan. At meron na naman tayong bagong aabangan na mga patotoo ng kabutihan ng Diyos. Amen. See you all. God bless everyone. God bless everyone.